Praise, praise the Lord, purihin ang Diyos, mga kapatid. Magandang hapon, magandang araw. Gusto ko pong mag-share ng isang topic sa Bible na may kinalaman sa buhay ng ating Panginoon. At ang gusto kong pamagatan ito ng pamagat na namatay ba ang ating Panginoong Hesus sa krus. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 5, versikulo 7, ang nakalagay po ay na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Sa verse 7 ng 5:7, yan po ay sa Tagalog. Sa English naman po, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Sabi ron, sa panahon ng kanyang laman, siya po ay dumalangin, naghandog ng panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha. So dito, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. May bahagi ng buhay niya na kung saan sa panahon ng kanyang laman, nung kanyang incarnation, mayroong bahagi ng buhay niya na siya ay dumalangin nang mayroong daing. Sinabi rito, sumisigaw. Mayroong daing na sumisigaw ng malakas, lumuluha. So, doon sa mga sinabing ito ng Biblia, na dito ang ating Panginoong Hesus ay dumalangin, lumuluha, sumisigaw ng mayroong malakas na tinig. Kay nino? Doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. So, if we will going to analyze the verse, ang ibig sabihin niyan, mayroong bahagi sa buhay ng Panginoon na siya ay nanalangin ng masidhi, umiiyak, at ang kanyang panalangin ay kung maaari, iligtas siya sa tiyak na kamatayan doon sa mayroong kapangyarihang magligtas sa kanya. So here, ang possible scenario, ang ating Panginoon ay humihingi ng tulong. So, doon sa mga naniniwala na ang Panginoon ay hindi Diyos, ito ay pinagdidiinan nila na kung ang Panginoong Hesus ay Diyos, bakit kailangan pa niyang humingi ng tulong sa isang Diyos pa? Kasi obviously, ang dinadalanginan niya ay ang Ama. If He is God, why He need to pray and cry with a loud voice and help and get help to the one or to other God that have able to help him na mailigtas siya to save him from the death? Bakit kailangan pa niyang humingi ng tulong kung siya ay Diyos? And then ang sabi ng Bible sa 5:7, siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. So, doon sa sitwasyon na siya ay mamamatay, tiyak na kamatayan, ang sabi ng Bible, siya ay dininig. So, kaya mayroong mga grupo na naniniwala na ang ating Panginoon ay hindi namatay. Hindi namatay. Dahil ang sabi diyan, siya po ay nanalangin, humingi ng tulong, lumuluha ng may malakas na tinig doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya. And that's the God the Father. So, kung atin po itong titingnan, saang bahagi, ang isang tanong na dapat nating sagutin dito, saang bahagi ng buhay ng Panginoon naganap ito, na siya ay nanalangin. Nanalangin ng may malakas na tinig, marubdob na panalangin sa kanya, sa Diyos, na mayroong kapangyarihang magligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. So, kung babalikan natin ang buhay ng Panginoon,
walang ibang lugar na pwede mo itong i-attribute maliban doon sa ginawa niyang panalangin sa hardin ng Getsemani. That's only the instance in the life of our Lord Jesus Christ that He prayed a prayer, a very strong prayer. Kasi kung babasahin natin yan, dun sa Luke chapter 22, verse 43 to 44, ang sabi po dyan, sa 44, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. So, dito, sinabi rito, siya po ay nasa isang being in agony. Nasa isang agony, siya po ay dumalangin ng marubdob. And his sweat, yung kanyang pawis, ay naging gaya ng great drops of blood falling down to the ground. Yung kanyang pawis ay naging gaya ng mga hindi lang patak. Ang sabi sa English, great drops. Malalaking patak. O pagka sinabing great drops, mga kapatid, malalaking patak o mabilis na pagpatak, falling down to the ground. Yung pawis niya ay mabilis na naging dugo at mabilis na tumutulo sa lupa. This is the only place na kung saan ang ating Panginoon ay nanalangin ng marubdob. So, sa talatang ito, dito lang natin makikita o mai-attribute yung Hebrew 5:7 na nangyari sa buhay ng Panginoon. Hallelujah. I need an amen here. Kung kayo po ay sumasang-ayon, kasi wala po akong ibang alam na pwedeng i-attribute yung Hebrew 5:7 maliban sa ginawang panalangin ng ating Panginoon sa Garden of Gethsemane. But the contrast na makikita natin on Hebrew 5:7, ang sabi doon, he prayed. Ang sabi doon, mga kapatid, sa Hebrew 5:7, he prayed with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Siya po ay dumalangin ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. So, here makikita natin ang pagkakaparehas ng Hebreo 5:7 dito sa Lucas 22:42 hanggang 44, especially on verse 44. Siya po ay dumalangin earnestly. Ang ginamit na salita sa salitang English sa 22:44, he prayed earnestly. Ano ang resulta ng kanyang praying earnestly? Yung kanyang dugo ay nagmistulang mga patak, malalaking patak yung kanyang pawis ay nagmistulang malalaking patak ng dugo na tumulo sa lupa. So this is a prayer of earnestly. Then, ang isa pang pagkakaparehas nito, nanalangin siya sa Ama. Ang sabi niya sa verse 42, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless not my will, but thine be done. So sa verse 42 nanalangin siya, Ama, kung maaari, kung kalooban mo, alisin mo ang sarong ito. Magkagayunpaman, hindi ang kalooban ko, but thine be done. So here we could see, kung meron namang kaparehas ito sa 5:7 ng Hebreo, yung sa 5:7 ang sinabi, he prayed to him, o dumalangin siya sa Ama, that able to save him from death.
Siya ay dumalangin doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. So, same situation, ang ating Panginoon, pinapanalangin niya, Ama, kung maaari, hindi ang kalooban ko. Kung maaari, malayo ang sarong ito sa akin. Ibig sabihin, pinagpe-pray niya yung bagay na mangyayari sa kanya, yung kanyang kamatayan. Yung nalalapit niyang crucifixion sa krus. Ang sabi niya, kung maaari, malayo ang sarong ito sa akin. So we could see here, yung will ng ating Panginoon. Merong will ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, if ever this cup remove from me. So, yun yung will ng ating Panginoon. Pero sabi niya, nevertheless, not my will, but thine will. So, mayroong dalawang kalooban. Yung kalooban ni Kristo, ang sabi niya, sa kanyang laman, ang sabi niya, kasi nasa lamang tao nito, ang kalooban niya, kung maaari, yung saro, yung kanyang kamatayan ay malayo o maalis. Pero ang sabi niya, but not my will, but thine will done. So, eksakto, parehas sa Hebreos 5:7, pero ang pagkakaiba lang, sa Hebreos 5:7, mga kapatid, ang nakalagay doon, siya ay dumalangin doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. So, nag-pray siya sa Ama, sa Hebreos 5:7, na maligtas siya sa kamatayan. And the Bible say, dininig. Siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. So, sa prayer na ginawa niya sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, Lord, if ever remove this cup from me, but not my will, but thine be done. So, dito, it goes other way. Kasi ang ating Panginoon ay hindi po nakaligtas sa kamatayan sa krus. Ang kalooban niya, His will, ang will niya bilang tao, mailigtas siya sa kamatayan. But, ang sabi diyan, but thine will. Ang nanaig dito ay ang kalooban ng Ama, na alam naman natin, ang will ng Panginoon ay mamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus. Now, it seems something contrary on what we read on Hebrew 5:7. Dahil sa Hebrew 5:7, siya ay nanalangin sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig. Ang sabi roon, dininig siya. So, sa Hebrew 5:7, siya ay nailigtas sa kamatayan. Now, how could we reconcile this verse? So, that's why, using the book of Hebrew 5:7, may mga grupo na hindi talagang naniniwala na ang ating Panginoon ay namatay sa krus. Kasi kung paniniwalaan nila na ang ating Panginoon ay namatay sa krus, then it will follow na kaya namatay ang ating Panginoon ay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Dahil may mga grupo na hindi talaga kinikilalang tagapagligtas si Kristo. Kaya they are using this verse, itong talatang ito ginagamit nila para i-discredit ang paniniwala natin, karamihan ng mga relihiyong mananampalataya, especially the Christian, na ang Panginoon ay namatay sa krus. Now, how could we reconcile this verse na ang Panginoon ay iniligtas sa tiyak na kamatayan? Kasi sinabi nila, nasa kaguluhan noon ang mga Kristiyano nang dinakip ang ating Panginoon. 'Di ba? Na lahat sila ay, ang sabi ng prophecy, sasaktan ko ang pastor at ang kupay mga ngalat. So, disoriented ang mga apostles. Kaya sabi nila, hindi talaga namatay ang Panginoon sa krus. Ito yung kanilang verse. At kung si Kristo talaga ay Diyos, bakit kailangan niyang humingi ng tulong sa isa pang Diyos? Kung si Kristo ay talagang Diyos, bakit wala siyang kapangyarihang iligtas ang kanyang sarili sa kamatayan?
Amen. So, paano natin to i-reconcile, mga kapatid? Now, para ma-reconcile natin to, mga kapatid, we need to read carefully kung ano ang sinabi sa Luke chapter 22 verse 43. Ang sabi diyan sa Luke 22:43, beginning 42, ang sabi diyan, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless not my will but thine be done. So, verse 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Now, the question here is, bakit kailangan pang may magpakitang anghel sa langit para palakasin ang ating Panginoon? You could see that point. Ano ang trabaho ng angel? Mga kapatid, ang ating Panginoon, nung siya ay after the panalangin sa Getsemani, nung siya ay inaresto ng mga Roma, mga kapatid, si Pedro ay tinaga yung sundalo at napigtas yung tenga. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Isulong mo yung tabak. Hindi mo ba alam na makakatawag ako ng legions of angels? Yung trabaho ng anghel ay para protektahan ang ating Panginoon. No, hindi kailangan ni Pedro na protektahan ang Panginoon. So if he could call a legion of angels. Maraming anghel ang kanyang tatawagin. So ang isang trabaho ng anghel is to protect our Lord Jesus Christ. At ang ginawa rito ng anghel, mga kapatid, and there appeared an angel unto him from heaven, mula sa langit. Ang ginawa ng anghel ay strengthening him. Now, yung salitang strengthening him, mga kapatid, ang ibig sabihin nito sa salitang Greek, mga kapatid, I forgot the exact word of Greek word, pero ang ibig sabihin nito, being strong enough to face necessary confrontation. Yung salitang strengthening, mga kapatid, ay ang ibig sabihin ng siya ay palakasin, ang ibig sabihin doon ay being strong enough to face necessary confrontation. Ibig sabihin, there is a possibility na sa mga oras na ito, sa Garden of Gethsemane, ang Panginoon ay manalangin. Ang sabi sa verse 44, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Nang ang Panginoon ay manalangin sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, there is a confrontation right there. There is a possibility, kasi ang sabi ng 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Yung salitang strengthening, ang ibig sabihin nun in Greek, mga kapatid, being strong enough to face necessary confrontation. There is a possibility, mga kapatid, that time, that moment, there is a confrontation that time. Ano pong confrontation ang magiging possibility? There is a possibility that the power of darkness right there, na bago ang Panginoon ay mamatay sa bundok ng Kalbaryo, bago siya dalhin sa pagkakapako sa krus, the power of darkness is right there to bring Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, on death before the crucifixion. That's a possibility there. There may be Satan with his demons and angels right there, mga kapatid, confronting our Lord Jesus Christ to put him on death before the cross. So, this is only the possible reason na dininig. Kaya sinabi ng Hebrew 5:7, he prayed to him that is able to save him from death. So, dininig talaga ng Ama ang panalangin ng ating Panginoon na siya ay iligtas sa kamatayan, because that moment, the power of darkness is ready
to bring our Lord Jesus Christ to death before the crucifixion. And then our Lord Jesus pray, O Lord, kung maaari, this cup, mga kapatid, ang tinutukoy niyang cup o saro ay double tawag dito, dalawang kahulugan, double interpretation. Yung saro na magaganap sa cross of Calvary at yung sorrow o yung cup o yung saro na nararamdaman niya that moment. There's a confrontation. The power of the darkness is really to confront him and bring him to death. And then he prayed, Lord, O God, or Father, if thou be willing, remove this cup from me. So double interpretation ito, o double meaning ito. The first meaning is right that moment there is a power of darkness that would trying to bring our Lord Jesus Christ in death. Ano ang katunayan nito? Because after he prayed that prayer, the Bible say, and there appeared an angel unto him from heaven. Pagkatapos niyang ipag-pray, Lord, remove this cup from me. So the Lord answered him. He sent an angel, or the Father answered him, he sent an angel from heaven, strengthening him. Ang ginawa ng anghel, mga kapatid, pinalakas siya. And the word strengthening him, that means to be strong enough or being strong enough to face necessary confrontation. Amen. So, yung trabaho ng anghel doon, mga kapatid, ay tulungan ang ating Panginoon na kalabanin ang power of darkness that moment, because there is a reality on that moment na ang ating Panginoon ay nagpray. Hindi ka makakapag-pray with great agony. Ang sabi ng verse 44, and being in an agony. Yung salitang agony dyan, it came from the Greek word agonia. Ang ibig sabihin niyan ay yung agony on a positive meaning. Ang ibig sabihin niyan, pag ikaw ay lalaban sa mga contest, yung nararamdaman mo bago ka lumaban sa contest, that's agony. And the negative meaning niyan, pagka ikaw naman ay isang mandirigma na lalaban sa gera. Yun yung agony na nararamdaman mo, hindi mo alam ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos ng digmaan, or isa kang gladiator na lalaban sa arena. Hindi mo alam kung ano magiging kahihinatnan mo pagkatapos ng labanan sa arena. Yun yung naramdaman ng Panginoon nung siya ay mag-pray. Kaya nga yung kanyang dugo o yung kanyang pawis ay nagmistulang, hindi lang drops, but rather the Bible say great drops of blood falling down to the ground. Parang sumugat ka na tuloy-tuloy na bumubuhos yung dugo. Yun yung bunga nung pagpe-pray ng ating Panginoon in agony. He prayed earnestly. Yun yung bunga ng kanyang prayer. So, that moment, mayroon talagang power of darkness trying to confront our Lord Jesus Christ. And then, he prayed to the Father that this cup be removed. So, this is the fulfillment of Hebrew 5:7. Ang sabi ron, mga kapatid, siya ay dumalangin sa Ama na siya ay na may kapangyarihang iligtas siya sa kamatayan. And he heard him. Dininig siya ng Panginoon o dininig siya ng Ama sa kanyang panalangin. Ito yung buong katotohanan sa Hebrews 5:7. Mayroong double meaning. So, yung isang meaning, remove this cup from me, he was referring to the actual event o yung actual na nangyayari habang nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane. Walang kaalam-alam yung kanyang mga disciples. Natutulog yung kanyang mga disciples. If you will going to read it more, si Peter, I think si James, si Peter, saka si Santiago, they are sleeping. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari na ang ating palang Panginoon, before going to cross of Calvary, he faced a confrontation from the power of the darkness. So,
Kaya nung sinulat ito, if we will give the credit to Apostle Paul as the writer of the book of Hebrew, mga kapatid, maybe the Spirit of God, sinabi ito sa writer ng book of Hebrew. Our Lord Jesus Christ, sinabi ron, in the days of His flesh. So, alam nung writer ng Hebrew, nang mag-pray ang Panginoon, siya po ay nanalangin in the days of His flesh. Amen. So this answer, kaya dumalangin ang Panginoon doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa Kanya, ay dahil siya ay nasa panahon ng Kanyang laman. Amen. So nandun siya sa panahon ng Kanyang pagkakatawang tao. There is no contradicting there na ang Panginoon, why He prayed if He is God. Because He was in the days of His flesh. Makikita naman natin yan sa panahon ng ating Panginoon ay nabuhay dito sa lupa. Siya po ay nagpray. There is no contention here dahil siya po ay nanalangin. And then alam nung author ng book of Hebrew, by the power of Holy Ghost, what happened that time. Alam niya na mayroong actual confrontation. Amen. Praise God. At this answer or this reconcile these two verse. Walang ibang lugar sa buhay ng ating Panginoon naganap ang Hebrew 5:7 only on the verse of Luke chapter 22 verse 42 to 45. Doon lamang po yung naganap. And then the contradiction ay been reconciled by the verse 43, yung salitang, there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Mayroong actual confrontation ang power of darkness sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po mga kapatid at muli at pinagpapasalamat at nakapagbahagi po ako ng isang Bible topic. At sa susunod po, magbabahagi po ulit ako ng Bible topic. At sa Panginoon po ang kapurihan at kaluwalhatian. Nawa po ay mayroon po ako na ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.